Isang bagong trade scenario ang umuugong ngayon sa paligid ng Los Angeles Lakers at Utah Jazz na mas pinatingkad pa ng inilabas na financial breakdown ng Spotrac. Sa surface level, mukhang simple lang ang deal, dalawang players mula sa Utah, sina John Collins at Walker Kessler, kapalit ni Rui Hachimere, Jared Vanderbilt, at rookie sharpshooter na si Dalton Neck mula sa Lakers. Kasama rin sa trade ang dalawang first-round picks mula sa Lakers, isang 2030 pick na may swap rights, at isang unprotected pick sa 2031. Ngunit kapag masinuri ito, malinaw na may malalalim na implikasyon ang trade na ito hindi lamang para sa kasalukuyang roster ng Lakers, kundi pati na rin sa kanilang long-term direction bilang franchise. Unahin nating pag-usapan ang panig ng Lakers. Sa trade na ito, makakakuha sila ng dalawang frontcourt pieces, si John Collins, isang athletic finisher na kilala sa kanyang explosiveness at kakayahang maglaro sa pick and roll, at si Walker Kessler, isang batang sentro na may reputasyon bilang elite shot blocker at rebounder. Base sa datos ng Fanspo Simulator, may projected impact ang trade na dagdag 1 win para sa Lakers, habang pinapabuti nito ang kanilang depensa ng dagdag 1.34 at ang offense ng dagdag 0.60. Hindi ito earth-shattering numbers, ngunit sa isang liga kung saan isang panalo lang ang agwat sa pagitan ng play-in at top 6 seed, maaaring malaking bagay ito. Gayunpaman, hindi maikikaila ang bigat ng mawawala sa Lakers. Si Rui Hachimere ay isang solid scorer mula sa wing at stretch 4, na naging mahalagang bahagi ng kanilang second unit. Si Jared Vanderbilt, sa kabilang banda, ay isang versatile defender na kayang dumpensa sa halos lahat ng posisyon, isang rare asset sa isang team na matagal ng problema ang perimeter defense. Ngunit ang pinakamalaking pangalan na mawawala ay walang iba kundi si Dalton Knecht, ang promising rookie na pinuri ng marami dahil sa kanyang movement shooting, basketball IQ, at overall offensive skill set. Sa isang modern NBA system na nagbibigay ng halaga sa off-ball shooter at spacing, ang pagkawala ni Knecht ay maaaring makasakit sa long-term offensive identity ng Lakers. Mula naman sa pananaw ng Utah Jazz, malinaw ang direksyon ng kanilang motibo, mag-invest sa youth and long-term value. Sa pagkakaroon ng Vanderbilt, Hachimere, at Knecht, nagkakaroon sila ng tatlong solid rotation players na pasok sa kanilang rebuilding timeline. Lalong napapaganda ito ng dalawang future first-round picks mula sa Lakers, na maaaring maging valuable assets sakaling bumagsak ang Lakers sa mga susunod na taon. Ang Jazz ay tila hindi nagmamadali sa panalo ngayon, at sa halip ay nagpo-focus sa pagbuo ng sustainable future sa paligid ng kanilang mga batang core. Ang trade na ito ay sumasalamin sa dalawang magkaibang direksyon. Para sa Lakers, ito ay isang win-now move. Ang pagkuha kina Collins at Kessler ay isang deklarasyon na hindi pa tapos ang championship window ni LeBron James at Luka Doncic. Ngunit kapalit ng short-term gain ay ang posibleng pagkalugi ng franchise sa hinaharap, lalo na kung mag-pick si Knecht at magamit ng Jazz ang mga picks na iyon upang makakuha ng superstar o franchise player. Para sa Utah naman, ito ay matalinong hakbang, tahimik ngunit matibay, nakatutok sa pagpapatatag ng kanilang foundation kaysa sa pagpapasikat ng headline trades. Sa huli, ang tanong, sapat ba ang defensive presence ni Collins at Kessler upang mapunan ang kawalan ng shooting at wing depth na mawawala sa Lakers? At kung sakaling mag-flop ang trade na ito, handa ba ang Lakers na harapin ang kapalit nito sa hinaharap, lalo na kung makita nila si Knecht na maging isang elite scorer sa ibang team? Hindi ito simpleng trade lang. Ito ay isang crossroads para sa parehong franchise, at ang magiging desisyon ay maaaring magtakda ng direksyon ng kanilang kinabukasan sa loob ng maraming taon. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo, at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.